Hopefully, ay ma'am, makatulog na po kayo ng mahimbing doon po sa bahay kami ninyo. matulog. Po? Nakamas kami matulog. Nakamas Mabaho. kayo matulog. Sobrang mabaho po. Nasa sulok lang daw po si Saan siya nanay. dyan? Ayun Asan po, na? nagtatakip ng sako. Anong nagtatakip ng Okay, sa? establish lang niya po. natin. Ayun, okay. Ayun po, yung white hair nakikita Yes, ko nasa malapit may sa Yung pong bintana. nasa buti. Okay. Yan po, si nanay. Ayan po yung nagtatago sa video si nanay po. Kung makikita niyo po mga netizens, andun po siya malapit po sa bintana. Nasa gitna po, halos pagitan po ng bintana. So, andun po si nanay. At saka meron naman, ang akin malungkot lang kasi dito, Shari, meron naman tayong mga houses po na po pwedeng kumuha sa mga matatandang hindi na maalagaan. Kesa naman po katulad ni Miss Pine no, na hindi inaalagaan, pinapabayaan yung Nilapit ko nanay, na rin tapos po. namimirwisyo pa ng ibang tao. Nilapit ko na rin po sa SSDD yan. Oo. Marami na akong nalapitan. tas kayo pa yung Kayo pa binabaliktad, ma'am, no? Kayo pa yung binabaliktad. Ngayon, gusto ko talagang makita. Kung sa totoo lang, natutuwa nga ako pag sasabihin niya na may mga kaso siyang final sa inyo. Kasi kapag siya ang nagsisinungaling, papailan natin siya ng malicious prosecution para siya ang makulong, di ba? Kasi nga po, Pwede naman yun. Hindi kasi, ma'am, hindi kasi din pwede na magpa-file ka ng kaso nang walang basis or nagsisinungaling ka. Okay? Malicious prosecution po yun. FYI po kay Miss Pine Barnett. So, tingnan natin yung katotohanan. Kung ikaw ba, ma'am, confident ka talaga. Sabi Opo, naman ma'am. ni Chairman, no? Clarify naman ni Chairman, tama naman yung mga sinabi mo. Makikita po natin, huwag kayong mag-alala. Kung nag-file nga talaga siya ng mga kaso at kayo ang nagsasabi ng totoo, pwede nyo siyang balikan doon sa lahat ng mga final niya sa inyong mga kaso, ha? Attorney Maki Labalan. Hi, good afternoon, ma'am. Okay, pasensya na, attorney, ha? Panyero, gusto po sana namin na humingi ng assistance po from your good office para po sa kaso na to. Yes, ma'am. Initially, the case was reported to the office of the city attorney the other day. And then we gathered from the several reports of several departments in the Quezon City Hall, including the Quezon City Health Department and the SSDD, the Social Welfare Department ng Quezon City Hall. And from the initial reports na pinasa sa amin ng mga departments na to ay merong nakikitang kapabayaan on the part of the child or si Miss Pine kasi yung nagkaroon na ng inhumane condition based sa report ng social welfare in charge na ang kalagayan po ni nanay hindi na po makatarungan or inhumane na po. Based sa report po ng social worker, meron pong mga basura, mga canned goods, mga plastic na hindi na po conducive for living. Kaya nga po, ang recommendation ng Quezon City Health Department ay patingnan si Lola, nagkaroon ng medical examination to be done by a licensed physician para malaman ang kondisyon. Grabe. And if mapatunayan natin na merong kapabayaan or neglect or abandonment sa part ng ni Pine, ay pwede natin ipasok si Lola sa substitute family care in the form of residential care or group homes or foster homes dahil ito ay mandato ng Senior Citizens Act. Na-check nyo po ba kung totoo po na may mga kaso pong pinail itong si Pine laban kay Ma'am Digna? Ma'am, from our records, wala pa po kaming information regarding sa kung may cases ng final. What we have on file ay yung mga reports ng Quezon City Health Department and yung social worker na in charge na nagbibisit kay Lola every time. Talagang humahagulgol na siya ng ganyan. So akala ko simpleng kaso lang naman na gusto lang imaibalik yung matanda doon sa anak na hindi na kinuha. Pero mas malala pa pala doon dahil yung pagtrato sa inyo nitong si Pine. Halos lumundag na ako sa kanya. May nervous ako sa taong yun. Ako Sobra. pa lagi may kaso. Huwag po kayong mag-alala, Ma'am Digna, dahil po mabuti na lang po. Nagtataka na yung mga anak ko, payat na hindi ako ganito eh. Oo nga kasi kinuha. Na-stress ako sa kanila. So, we'll see later on and i-update po natin ang ating mga netizens at ang ating mga lahat ng tagapakinig tungkol po dito sa kaso na to. Hopefully, ay ma'am, makatulog na po kayo ng mahimbing doon po Nakamas pa sa rin po bahay kami ninyo. matulog. Po? Nakamas kami matulog. Nakamas Mabaho. kayo matulog. Sobrang mabaho po. Nakamas kayo matulog. Gano'ng katagal na yung ganun, ma'am?
Since po na umalis siya, ganun, bago pa siya umalis, mabaho na talaga eh. Eh lalo ngayon, tinanggalan ko ng pinto, lalong... Kasi gusto ko po nakikita ko yung lola tuwing araw-araw para nag-check ko kung ano ba siya, buhay pa ba siya. Alam niyo yung nakikita ko dito, ma'am, mas may pakialam pa po kayo dun kay Ma'am Josephine, no, sa matanda, kaysa dun sa sarili niyang anak. Grabe. Sige po, huwag kayong mag-alala, ma'am. Nandito na po kayo sa aming programa, hindi po namin kayo Kaya papabayaan. mga puro unang-una nakita ko pagbukas ko sa cellphone ko, ang address niya, andito ka agad ako nung Lunes pa po. Opo, at nakita nyo naman po na andito po kayo ngayon. At for sure po si Idol po nakikinig at nanonood po siya ngayon. Eventually, mamimit nyo rin po sila. Si Idol din po at sila Attorney Garrett po. Huwag po kayo mag-alala, tutulungan po namin kayo buong RTIA team. Ha, Ma'am Digna?